kayo, at the same time manager kayo. Okay lang daw. Ginawa ko po yung sistema na marami po akong managers under me para pag kung ano po yung mga kailangan ko, sila na lang po yung Ayan. Ayan, dito na sir para sa bali po kumukuha po kami ng managers. Under ko po lahat yun para pag may mga kailangan akong ipa-check sa kanila is nababantayan po per area or per department. Sa planta po, kasi sa planta po kami na po talaga gumagawa ng mga kumukuha rin po kami ng mga ibang clients na gusto magpagawa sa amin ng mga cosmetics. So may mga managers po lahat yun. Like sa management ko, si Amanda po yung pinaka-manager. Sa baba po nun, may mga managers po. So hindi po sila napapagawa. Sir Manix, oo. As a co-producer, co-manager ng Star Magic kay Fiang, paano ang division of management kay Fiang? Ano yung mga scope nyo? Ano yung sa kanila? Based sa contract naman po, ang masusunod naman po talaga is siyempre yung Star Magic. So kung ano lang po yung kailangan po ni Fiang, i-supportahan ko lang po, i-provide ko. Kasi yun naman po yung nasa guidance. Pero sabi nyo kanina, hindi naman nagbago si Fiang ng ugali. So parang guided naman din ng Star Magic yun. And bilang kayo yung nakadiscover sa kanya, meron din ba kayong mga input sa kanyang attitude? Lalo na ngayon nag-aartista na siya. Apo, sinasabihan ko po siya na parang hindi na pwede katulad dati sa social media na medyo very hyper, very active. Yan medyo pa-demure ka na kasi hindi lahat ng mga brands ay gusto ng ganyan attitude. So medyo pag mapapanood niyo siya medyo kalmado. Kontrolado niya. Kasi may nag-viral before na video, yung parang MMFF yata o Paradion, na naghahagis siya ng mga posters, tapos medyo nabas siya doon eh. Anong true story doon? Yun po. So parang feeling ko kasi ni Fiang po is parang pag nakilala ka niya, close ka na niya, kaagad kahit mga hindi niya pa masyado nakakasama. Feeling ko po, paglalambing na yan, na may misinterpret po ng mga So sir, ano ba ang totoong ugali niya sa pagkakaalam niya? napakabait po. Tsaka alam niya pong walang masamang tinapay, walang insecurities. Gusto na lang mag-enjoy. Sir, kasi karamihan ng mga sumisikat na artista sinasabi lumalaki ang ulo. Talaga bang hindi lumaki ang ulo niya at all? Para sa akin po hindi po. Parang mas bumait pa, mas seryoso sa trabaho. So masasabi ko sa palagay niyo ba na misunderstood lang siya? Opo, kasi tulad po ni Tito Orgy, di ba parang ayaw niya po si Fiang dati. Na-interview na po, na bago po yung pananaw ni Tito Orgy. Baka siguro kailangan niya lang po mabigyan ng oras or time na para makilala niyo. Sir, nandito sa panayam, sinabi ni Piang na nililigawan siya ni Jane. Ano masasabi doon? May say pa siya? Wala naman po, pero siguro kung sa tingin ko napunta siya sa ibang love team, tulad ko, i-guide lang po siya. Pero siya pa rin mag-decision. And the management. Hindi niya binibigyan ng advice. At ganun lang po, advice lang po, pero hindi po na ganito. Ano yung mga advice na binibigyan niyo sa kanya, sir? Kilalanin niya muna mabuti yung love team niya before siya mag-decide o kung ano man yung gawin. Pero magkaibigan pa lang mo talaga, wala pang relationship, sir? Ang alam ko po parang may ligaw-ligaw. Ligaw-ligaw. Bukod ba kay JM, may iba pa bang mga celebrity rin na nanligaw na kay Fiang? Ang alam ko po wala. So anong reaction niyo sir nung kumalat, nag-viral na nag-live-in na raw sila, hindi lang basta ligawan? Ayo, baka misunderstood pa rin. Ano yan? Kasi parang hindi naman. Tinanong niyo Ginawa siya? yung damage control doon. Opo, ang ginagawa ko nila, ma'am, or siya ganyan, is huwag na po magsalita. Lalo na pag alam po nila yung totoo. Tahimik na lang. Si Fiang ba na-affect doon? Personally and mentally? Nung time po kasi namin, lahat kami sanay naman po kaming mabash. So siguro naging training ground niya yun na parang hindi na masyadong magpa-affect. Wag lang siguro yung nanay niya ang mabash kasi talagang doon siya ma-affectuhan pag parents na.
Pero pag sa kanya lang po, sa tingin ko, parang wala lang. Pero dumating mo ba sa point dati na naapektuhan siya? Sa Sa mga issue sa pambabash, nagsumbong sa inyo or Sa tingin ko po nakakayanan naman yun. Siguro po sa mga dahil sa mga nakapaligid sa kanya, sinusuportahan po siya. Lalo na po yung mga managers niya po, napakagaling po sila Pero sa pagkakakilala niya talagang palaban siya. Hindi po yun babasa. Sir Manix, very favorite siya ni Miss Rosan Monteverde no, sa Regal. Inihantunad ko siya kay Maricel Soriano. Ano yung komento niyo? Nakaka-proud po kasi syempre galing po sa amin yan. So, siguro po yung mga ginagawa namin mga activities sa management is nakatulong po kahit papano doon sa mga sinasabak niya mga proyekto po. Even Maricel, sinabi niya, mahusay? mahusay si Betty Pian. And wala pa Mas po kasama na niyo ngayon sa Haunted Carnival. Hindi naman po namin sobrang training po yan, pero siguro likas na sa kanya yung pag-arte and dahil siguro po mahal niya po yung ginagawa niya, kaya ilalabas na po talaga yung full potential niya. Sir, pakikwento nga. Sir, ibig sabihin, bago siya napunta ng PBB, pumunta muna siya sa inyo? Tama ba? Ilang years din po siya sa... Paano ginawa niya, sir? Pakiulat niya. Apo, Magano siya? Pumunta po siya sa amin, visitors, nag-stay siya 1 to 3 months, chinig po namin kung okay po yung attitude niya or magkakasundo po kami. Kasi sa ibang management po, pag punta mo doon, pirma agad. Oo. Hindi nyo nalalaman kung compatible ba kayo. Tapos at the end of the day, away kayo kasi hindi naman kayo compatible. So, ganun ang ginagawa ko. Kahit abutin tayo ng 6 months o 1 year, bago ka pumirma sa akin, okay lang, makakapag-antay ako. Kesa nakapirma ka na sa akin, tapos nag-aaway tayo. So, ganun po. Ganun din po yung ginawa ko kay Fiang. Nag-stay siya. Doon, nag-live selling siya. Binigyan na po kami ng mga projects online. Okay. Ganun po. Habang nag-aaral po siya sa Manila. Pero parang module lang or online po. Kaya nakakapag-stay siya. So, Tapos- anong first impression nyo kay Piang noon? Pero mabait na bata. Parang maldita na parang sa unang tingin. Pero pag makikita mo, napakalambing. Kung mag-abroad siya, laging meron po sa lupo. Napakabait. Wala po akong So, sir, nung nagsabi siya mag-PBB siya, umuo kayo kaagad? Opo, marami po silang nag-audition. Sir, Marami. upon your observation, marami po bang kasabayan sa Piang dito? Meron. Sino na yung mga tapos yung mga ibang best friends niya. Pero wala naman po nakikita sa inyo yun. Kung baka di ba normal na magkaroon din siguro ng bakit siya ganun, bakit nawala, yung comparison po. Opo, yun po. Hindi po nila mararamdaman yan kasi tuwing may spotlight ng isang artist ko, doon po ako nagsusupport. So, naiikot naman po sila. Kunyari, sa Miss Q&A, full support po ako dyan. Pinapatrain ko po yan ng mga questions. Si Riri ng Miss MIQ. Tapos, yung isa kong alagang babae, nag-Miss Grand. So, full support ako kung ano gusto nilang tahak. So, sa tingin ko po, hindi po sila mag-siselos kasi lahat po sila nabibigyan. Hindi ng tamang proyekto. So more than 70 yung talents niya, tapos tumikirapan sila sa bahay niyo. So ano yung mga paghanda mo, mga training para sa kanila? Apo, Or this month po, nag-train kami for dance class. For? Dance. Tapos sa susunod po, naggagawa po kami for acting naman. Kasi nakakatulong din naman po yun sa mga vlogs po. Kasi doon po sila. Pero ngayong mga nakapapirma na silang contract star sa inyo, contract artist, do you get commission from them dun sa mga personal accounts nila, yung sa social media? Nakalagay naman po sa contract namin na meron lang kami 30%. Pero lalo na pag maliliit po yung mga Hindi na kinukuhanan? hindi na Mga sa contents nila. Opo, hindi na po namin kinukuha. Pero sa pag legal po, meron po kami 30%. Pero pag hindi na po namin kinukuha. Basta ang importante, ang requirement ko lang sa kanila is makita sila sa vlog. Saan, sir? Sa vlog. ba o ayuda kayong binibigay sa kanila? In the sense na yung mga tiktokers yung umaabot ng mga million mga followers. Ano po? Meron yung mga tulong o ayuda na ginagawa ng management para umabot sila ng
Ay, million na actually po, followers. karamihan po yan from zero followers. So, from scratch. So, authentic po yung mga yan, sir? Apo. Ginagawa po natin sila ng mga love teams, mga character. So, idea niyo yun. Apo. Sir Manix, sabi mo kayo na isa sa purpose ng event na to is to parang mag-transition yung mga alaga mo sa mainstream. Eh di ba ngayon parang ang mga mainstream gustong pumunta ng social media. Eh bakit nyo pa ba Baliktad. parang baliktad? Parang Apo. Kasi parang para sa akin po, for the experience. Kasi sanay na po yan sa mga TikTok, mga YouTube, mga Facebook. Gusto ko rin po ipa-experience sa kanila na paano bang ginaganap yung mga dating, paano ba ginaganap yung isang pelikula. For experience po kaya po yung transition from social media to mainstream. Okay. Kung pinalad sila, good. Kung hindi naman po, at least experience. As a manager, what do you advise Fiam in handling her finances? Apo, nakatutok naman po doon si Mami Mirna po. Yung Si? Mami Mirna po, yung Mami mama niya. niya po, kaibigan niya. So yun, si Mami Mirna po ang bumibili po sila ng kinokontrol yung paggastos. Wala din ako pag... Magastos ba si Fiam? Nung time namin po medyo ma-shopping siya. Pero siguro dahil time na yun, doon nakahawak ng pera po na medyo maganda-ganda. Siyempre, pag bata, alam nyo na. Totoo yan. Yung mga hindi po nila mabilis. Pero ngayon po, parang kinokontrol naman po siya. Hindi naman siya yung tipong nagre-rebelde kasi mami niya nagkocontrol sa pera niya. Okay naman. So, naiintindihan niya ngayon kapag nag-invest yung mami niya sa mga properties. Opo, mas gusto din po. Kasi na-experience niya na sa akin. Tama naman yun. Sige, shopping ka, ubos. So parang, ano niya na yun eh, parang training ground niya na sabi na kaysa ngayon siya maghawak ng maraming pera, tapos iubos niya, at least nasubukan niya na sa amin na makahawak ng ganitong pera, tapos malalaman niya yung consequence, so inubos mo yung pera mo dyan. Wala ka ngayon. nga ngayon, ubos Wala nga. ka. So far, ano na yung mga na-invest ni Fiam? Alam ko po mga properties ko at mga Mga lupa, May property. sarili na siyang house. maliban po sa binigay na PBB. PBB. ko alam ko mga lupa na pwede ko kayo. Okay, thank you po. Nandun siya. Thank you. Picture.